What's up mga boss? Good morning po sa ating lahat. Boss Noli Vlog pong muli. At welcome back po tayong muli sa isa na namang episode ng inyong Boss Noli Vlog. And then welcome back po tayong lahat sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga boss. For today's vlog ay magbibigay tayo ng opinion regarding po sa paghahanda ng manok natin na inilalaban. So ano ba yung benefits? Yan. So bawat exercise ng mga manok natin, ano ba yung mga benefits na binibigay ng mga yan sa ating mga manok. So ito mga boss, magbibigay lang tayo ng konting opinion, tips at yung mga exercise na binibigay natin sa ating mga manok na ilalaban. So para saan ba at ano yung naibibigay at naitutulong ito sa ating mga manok na hinahanda. So bago natin yan pag-usapan, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, at syempre yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga videos na ina-upload natin. So mga boss, at tatalakayin po natin yan at pag-usapan natin. So let's start begin. So ayan mga boss, so mapag-usapan po natin ngayon yung binibigay nating exercise regarding sa conditioning. So ano ba yung mga benefits nito? Bakit ba kailangan na ang ilalaban nating manok, so inahanda nating manok, kailangan natin na sila ay binibigyan ng exercise. So yun po ay isang napakahalaga, dahil nga may mga nagtatanong sa atin na ang manok ba ay natuturuan o nade-develop kapag sila ay kinukondisyon. So the answer is yes. Yan. So sa atin ay base sa obserbasyon natin at sa experience natin sa paghahanda ng manok, so ang mga basic na binibigay natin na training para sa ating mga manok ay importante sa lahat is yung pagkakahig at pagsasampe, and then especially yung sparring. Yan, not necessary bibigay nating spar sa kanila is light spar. Yan, so siguro medyo bago sa inyong pandinig. So ano ba yung sinasabi na light spar? Ayan, so isa-isahin po natin yan. So umpisahan po natin doon sa mga basic training na ibinibigay natin sa ating mga manok. So ano ba yung benefit nito? Ano ba yung naitutulong nito sa ating manok? Paano ba ito na-develop? Ayan, so ipapaliwanag po natin isa-isa yan So mag-umpisa po tayo doon sa tamang oras na pagbibigay ng training. So ito po ay na-discuss natin doon sa mga previous na vlog natin. So kinakailangan mag-start kayo ng pagti-training ay madaling araw, around 3 to 4 o'clock AM. So yan po yung pinaka the best na gumigising yung manok natin. So kung mapapansin nyo, sa madaling araw tumitilawak yung inyong mga manok. So that's the time na gising na sila. So hindi po natin ginagawa yung pagbibigay ng training ng 7 o'clock, 8 o'clock or 9 o'clock. Yan. So kasi mga boss, yan po yung oras na kinakailangan na sila ay natutulog na. Kailangan na nila magpahinga. So ano-ano ba yung mga basic na training na binibigay natin sa kanila?
So unang-una, hindi naman nawawala kahit saan ang pagpapakaskas. So after nyo magpakaskas, sa atin na binibigay natin dyan is kakahig. So ano ba yung pagkakahig? So hindi naman kaila sa inyo. So ang binibigay natin na ano ba ang benefits ng pagkakahig? So yan po is para ma-stretch yung kanilang muscle. So yun po yung binibigay natin na first routine sa kanila sa madaling araw. And then after that, binibigyan natin ng sampi. So sa atin, 4 na sampi yung ginagawa natin. Para bakit natin ginagawa yon? Ginagawa natin yan para turuan sila kung paano pumontak. So yun po yung purpose ng pagsasalida, pagsasampi. So hindi po yun para matuto lang umangat, lumipad. So ang benefits po nun is kinakailangan kapag lumipad sila is alam nila kung paano nila iko-contact yung paa nila dun sa kanilang kalaban. So yun po ang purpose ng pagsasampi, turuan sila kung paano kumontak. Now after kahig sampi, so nagbibigay po tayo ng light spar. Yan. So bakit ba light spar? So ginagawa natin light spar, again 4 light spar. Ayan, 4 light spar, and then malapitan. Hindi po tayo kasi nagbibitaw ng malayo eh. So yun po yung matuturuan natin yung manok kung paano gumiri. Kapag po kasi yan binitaw nyo sa malayo, so matututo lang yan gumiri. So sa atin, kaya po natin ginagawa yan na malapitan para magawa nila na pumalo nung malapitan. Just in case na masubuan kayo ng kalaban nyo, at least ready yung manok nyo sa malapitang bigla ang palo. So yun po yung purpose nung light spar. So not necessary na gagawin nyo yung medyo matagal. Huwag nyo nang antayin na makikita nyo pa yung manok nyo nagkakapitan, matagal magpaluan. So ang tendency nun, masisira lang yung balahibo nila. So magtamaan man sila, basta umangat, magtamaan man o hindi, okay na yon, basta 4 times. So yun lang po yung ginagawa natin. So ganun po yung kahalagahan ng pagbibigay ng training sa mga manok natin. So eka nga is practice makes perfect. Kapag ka po ang manok nyo ay hindi nyo nagawang i-practice, so napaka-importante ng training mga boss. Hindi kinakailangan basta supplement lang gagaling na yung manok nyo. So importante pa rin yung training. Sa akin nga bihira lang ako magbigay ng gamot. So training is the best. Ayan. So kung makikita nyo sa atin, sa mga ating mga athlete, ayan, kung mapansin nyo yung mga athlete natin, kapag sila ilalaban sa mga kompetisyon, hindi naman sila nanonood lang o nakahiga. Siyempre, di ba, nagpa-practice sila. So yun yung para ma-develop yung skill nila sa pakikipaglaban. Dahil mga boss, yan po yung magsising sa isip nila kung paano ma-develop yung kanilang skill at may pakita yung kanilang natural na lakas. So hindi po magagawa ng mga manok natin yung basta naka-cord at binibigyan ng gamot. So kinakailangan training. Yan yung pinaka the best time na ibibigay nyo sa kanila ay sa madaling araw. And then about sample sa first training, first 5 days, kung mapapansin nyo, try nyo yung manok nyo is moderate. Yung moderate spar nyo. So yun yung moderate na ginagawa natin is 2 beses na bitaw lang, pero hanggang 4 buckle. So dun mo makikita kung yung first day na ginawa mong training sa kanila kung nag-develop sila. So the first 5 days, yan, in the first 5 days
ng inyong start ng pagkukondisyon. Okay, on the first 5 days na ginawa nyo na sa training, so on the 5 days, so try nyo na i-spar yung manok nyo. So doon nyo makikita kung naging effective yung training nyo. But ito mga boss, pero on the first week, 5 days na ginawa nyo sa kanilang training, wala kayong makikitang magandang result. Makikita nyo lang na nag-e-evolve, so nagde-develop yung kanilang skill pagdating ng 2 weeks or 3 weeks. So makikita nyo natututo sila. So huwag kayong maniwala sa mga manok na kapag ka po yan ay magaling na, madadala na yan hanggang sa paglaban. So meron nga mga manok na mahina napapagaling yan, medyo mahina. Wag naman sinasabing bulok yan, kasi ang bulok kasi na manok, kahit nabigyan nyo ng maraming gamot o bigyan nyo ng training, pero yan, madidevelop, pero in long term yan, madidevelop yan in long term. Pero mas the best yung meron na silang ability, so mas may improve sila, kaya nga. So ganun lang yun, kasimple mga boss. So ayun lang mga boss, remember, practice makes perfect. Okay, so dito na natin tatapusin ang ating munting vlog sa mga boss natin dyan na ngayon lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel. Ay ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na, i-like mo at i-share, and then hit mo yung ating munting notification bell, at sa ganun maging updated ka sa mga ina-upload natin na video. So yun lang mga boss, naway nakapagbigay tayo ng konting tips, kaalaman dun sa mga natatanong din kasi sa atin yan na napapagaling ba yung manok sa pamamagitan ng pagkakahig at pagsasampilang. So yun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. So maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.